Kamusta? Welcome to the Open Book Podcast. We're gonna talk about life experiences and make it a motivation to do better every day. Oh my gosh, you're so good. I am your host. My name is Jel. You're so And good. I'm with Jelly. Jelly. Jelly G and Jelly Jelly the J. Great. Yeah, Jelly the Great. Ilan taong ka ng single? 30 years. 29. But in July, I'll be 30 29 years. years and like 10 months? May, June, July. May? May, Is it June, May? July, Is it? yeah. Oh, yeah. 29 years and 10 months ka ng single. With a lot of self-love. Yeah. That's a good thing, I guess. Good thing naman siya, actually. Sabi ko nga sa'yo eh. Yeah, I know. Because I prefer to love myself than to get my heart broken Into by pieces. someone who doesn't value me. Right? Oh Ah! my gosh. Yeah. Than to lose myself in loving someone who's not meant for me. Aww. You feel me? Pero nakaka-boring. Actually, if you're what do you call that? Used to being alone, it's not boring. Alone but not lonely. Yeah, alone but not lonely. Kasi magkaiba yun. Di ba lagi sinasabi na lonely? Parang alone ka, lungkot mo naman. Ganun. Oo. Hindi porket mag-isa ka, malungkot ka. True. Minsan kailangan mong piliin na maging mag-isa ka na lang para mas magkaroon ka ng kalayaan sa sarili mo. True. Than being with someone else na nasasakal ka lang. True. Shh! At saka medyo na rin nakatawag dito. Ayun lang yung pangit sa akin eh. Medyo naiisip ko na nagiging burden na. Pag nakipag-relation ka. Oh yeah. Kasi nga, 'di ba? Napaka-peaceful ng buhay ko to the point na masaya na ako. Na may kaibigan ako. Na ang tawag dito? Kaya kong pasayahin yung sarili ko na hindi ko kailangan ng Ibang lalaki. Or ng kahit na sinong karelasyon. Totoo, tumatawa nga ako mag-isa eh. Sabagay ako din. 'Di ba? At saka actually, parang mas malaya ka nga pag single ka. True. At saka pag naririnig ko yung mga tawag dito, alam mo yung mga ano yan? Narinig mo Yung yung mga problema ng mga- mga may karelasyon. problema ng mga magjojowa, parang ikaw pa Nawawala na lang. rin ako ng gana. Ikaw pa lang sa sarili mo, parang nakakapagod naman yung ganon. Oo. So parang ikaw, pinipili mo na ayoko na lang magkaroon ng relasyon kung magiging ganon din naman yung mararamdaman ko. Kung magiging toxic lang man din ako. Diba? Oo. Tama Ang sarap-sarap ng buhay ko tapos dadagdagan yun ng problema. Tsaka minsan kasi kapag hindi ganon ka-matured yung mga ka-relationship mo, sobrang toxic, nakakasakal. Di tulad kapag single ka, gigising ka kung anong oras mong gustong gumising. Na walang magagalit. Aalis ka ng bahay kung gusto mo kailan umalis, pag trip mong gumala. And also, Magpupuyat ka kung hanggang kailan mo gusto magpuyat. Ganon. Pag drama ka ng gusto mong k-drama, walang mag-aano sa'yo, walang toxic sa'yo. ayun. So I have questions for you para sa sa iyong self-love. Kasi nga 'di ba sabi nila daw, ito may nakita ko dito. People tend to forget about ourselves when we are in love. What? Parang nakakalimutan mo kung sino ka or kung ano yung deserve mo, kung ano yung worth mo kapag nai-in love ka. Kasi 'di ba yung ibang mga mga nagiging jowa mo, parang ito yung gusto niyang maging ikaw. So magiging isa kang klase ng tao na hindi naman talaga ikaw. Ganon. Parang magpe-pretend ka na maging mahinhin kahit ikaw alam mo sa sarili mo na ganito ka, tawa ka ng tawa, masayahin ka.
Kaya nga, Ganun. you should, choose someone who love you for you. Not for... Not for Anything what na- you know, anong word yun? Yung parang, Parang hindi mo kailangan magpanggap You don't na need kung to mask ano. yourself. Oo. ganon. Tama. Tsaka gusto ko yung sinabi mo before na parang maganda nga yung friendship, yung... Friendship first before First. relationship. Kasi nga, alam niya na yung baho mo. Oo. Parang nagkakilala kasi kayo, nakilala mo ako, naging kaibigan mo ako kasi ganito ugali ko. Oo. Nagustuhan mo ako kasi ganito yung ugali ko. Hindi Oo. dahil parang, ay, nagustuhan kita kasi ang ganda mo, ligawan Oo. kita. Syempre, ikaw as babae, tapos gusto mo yung lalaki, mag-ano ka, Kaya nga. magpapabebe ka, magpapakit ka. Mm-mm. So, alam niya na yung Tama. imperfections mo. Mm-mm. Ganon. So, no need na mag-cute ka. Alam mo yun, Tama. may freedom ka na to be yourself. Pwede kang kumain ng kahit na gana mong Oo. kapangit kumain. Kasi ganon. pagtatawanan nyo na lang eh. Oo. Ganon yung friendship. Kaya mas maganda yung komportable ka sa isang tao. Instead of someone who gives you butterflies. Tapos hindi mo naman mapakita kung sino ka. Kung sino ka, nagpapanggap ka. Nagpapanggap Para kang hindi siya ma-turn perfecto. off. Para di siya ma-turn Oo, off sa'yo. kahit wala naman talagang perfect ng tao. That's right. Tama. Eto. Naniniwala ka daw ba na worthy ka dun sa mga bagay na like love and happiness? Siyempre naman. Bakit? Alam mo, Bakit tingin mo worth it ka? kasi siguro Hirap, no? Minsan ang hirap sa kayo mga ganun eh. hindi siya mahirap. Hirap lang mag-explain, be. Alam mo yun? Para kasi sa akin, ayokong Bigyan ng reason. hindi. Yung parang, ayokong iput yung sarili ko sa maling bagay. Like, Gusto ko, yung parang, tama yung kita ka ba? pagtrato sa akin ng isang tao. Kasi nga, mahal ko yung sarili ko eh. You know what? Parang best friend ko to eh. Ba't ko sasaktan? Ba't ko siya ipuput sa taong hindi niya naman deserve? Diba? Ganun, parang ganun yung Tingin mo sa sarili. self-love ko. Oo. Yung parang gusto kong protektahan yung sarili ko sa mga bagay na Alam mo makakasakit sa'yo. alam kong makakasakit sa akin. So ikaw, as sa sarili mo, alam mo kung ano yung deserve mo. Alam ko yung deserve ko. Kaya nga hindi ako magka-jowa eh. For 29 years. hindi sa ayaw ko magka-jowa. Wala pa ako nakikitang worthy. Yun din yung sabi ko sa'yo, diba? Sabi ko, sobrang swerte mo kasi for 29 years na kahit binibiro ko lang na 30 years, wala ka pang jowa. Binibiro lang kita doon. Pero sabi ko, swerte ka kasi hindi mo na kailangang dumating sa point na Mag-beg ka ng love. pupunta ka sa iba't ibang klase ng relationship na mag-fail, Oo. masasaktan ka, iisipin mo yung worth mo. Minsan kasi kapag ganun, mas lalong bumababa yung self-love mo eh. At saka yung parang anong tawag dito? Ano yun? Hindi siya eh. Ang hirap na magkuha ng word. Standard. Pababa yung standard mo sa isang O kasi parang feeling mo, ay baka ito lang yung deserve ko, Oo, kaya ganon. ganito na lang, basta magustuhan lang ako, Oo. ganon. Ako before, ang sabi ko dito sa ganyang tanong, sabi ko parang feeling ko hindi ako worth it sa love tsaka sa happiness. Kaya parang ako nga, kaya marami akong failed relationship kasi parang sa tingin ko, mahanap ko yung love na yon tsaka yung happiness na yon sa ibang tao. Parang feeling ko, sila yung makakapagbigay kasi ako, ng worth mo. kasi parang feeling ko, hindi ako worth it, hindi ako mahal-mahal. Yun yung tingin ko, alam niyo naman yun, tsaka ng mga kaibigan ko, sinasabi ko yun na gano'n. Kaya nga, yun ang sinasabi ko na swerte ka. Ito, alam ko kung ang sagot mo dito, pero do you feel guilty if you put yourself first? Ha? Sometimes. Bakit? What do you mean about that? Do you, parang, kunyari, sa love, pwedeng hindi sa love, pero sa ibang klase ng mga pagkakataon na parang, ito yung ikakasiya ko eh. Parang paano ba? Sige, siguro Yung parang ano ko yung nararamdaman ng iba for my Oo. own happiness. Yes, parang ganon.
Hindi. Nagigilty ako. Ako din, kaya sabi ko, alam ko yung sagot mo. Parang ganun din ako. Hindi kasi ano yun, tawag dito, medyo may sensitivity tayo sa mga ganyang bagay. Alam mo yun? Like, mas gugustuhin pa natin maging masaya yung iba kaysa sa happiness natin. Nangyari sa akin to, yung isa kong ex. Ano pa lang kami, bago pa lang kami. Hindi niya ako niloko, pero nag-break sila, tapos naging kami, parang 1 week pa lang ata, or 1 month. Nalaman, nakita ko bigla na dumating dun sa workplace namin yung ex Babae niya. Nag-usap sila. Oh. So ako tumitingin-tingin lang ako. Oh. Tapos nagulat na lang ako nung sinabi niya na buntis daw pala yung girl. Oh my God. So parang gusto niya, ayaw niyang panindigan or parang paninindigan niya pero yung bata lang. Pero ayaw niyang umalis sa akin. Sabi ko, panindigan mo kasi kawawa naman yung bata kung ano. So ganun, parang kahit nasasaktan ka, alam mo na hindi Pero, mo magugustuhan yung desisyon mo na iwan siya kasi mahal mo siya. Iisipin mo na lang yung ikakasiya ng ibang tao, yung may bata, ganun. Pero dapat hinayaan mo siyang mag-decide for his own. Pwede siya mag-decide, pero ginawa niya? nandun siya, pero naghiwalay din sila. Ano, diba? Pero, para sa sarili ko, ayoko din. Oo, kasi nga ano na yun. Pwede siyang mag-decide kung magiging sila or hindi. Pero ako, nakapag-decide ako sa sarili ko na hindi ako sisingit dun sa sitwasyon na gano'n na may problema sila sa gano'n. Ayoko nang sumali dun sa sa stress nila kasi Oo. buntis yung tao. Babae din ako. Parang meron din ako experience sa ganyan eh. Yung parang tinanggal ko yung sarili ko sa picture. Oo. Kasi nga, iba na yung chapter niya. So, ayoko na nandoon ako sa chapter na yan, ng story nila. Kasi kung nandun ka sa chapter na yun, parang Hindi ako mahihirap. makaka-move. Oo. Tsaka yung tao, mahihirapan siya mag-decide ng kasi iisipin ka. Oo. Kaya dinilit ko na lahat-lahat. So, doon ako nakamove on. So, tinanggal ko lahat ng attachment ko sa kanya. Block mo na yung crush mo. Hindi siya yun. Hindi siya yun, din. Eto, if someone nagsasabi sa'yo ng mga compliments like, ang ganda mo, tapos, o kaya parang, ay, ang galing mo, ganito, ganyan. Paano mo siya, I-handle. or paano ka mag-response sa mga ganong klase ng compliments? Actually, nahihiya ako. Feeling ko hindi totoo. Feeling ko, are you pranking me or what? Ganon. Feeling ko kasi, hindi ako sanay ng kino-compliment ako. Mas sanay ako na ako yung nagko-compliment. Alam mo yun? At saka parang medyo cringe pakinggan sa akin, sa part ko. Parang hindi nga ako sanay sa Compliment. Oo, compliment. Ganon. Ako din. 'Di ba? Parang pag sinasabi nila, "Uy, ang ganda mo." Parang hindi naman. Siguro kung magkakaibigan tapos parang biruan. Oo. Pwede kong sabihin na di na masyado, ganun. Pero kapag yung mga seryoso, like yung sabi ko ngayong kaibigan ko, di ba? Oo. Pag sinasabi ko, yung ganda mo, bes, tapos sabihin sa maganda ka, sabihin ko, parang ako na, lamig. Lamig. Parang, ko, yung sagot ko na, lamig. Parang ang sagot ko doon, di naman. Kasi, siguro rin siya sa sa self-love. Parang kasi, dapat, Ayun yung dinadown yung Oo, parang dapat, if ever na, bago ka i-compliment ng mga tao sa paligid mo, alam mo sa sarili mo kung ano ka. yung worth mo. Like, Tama. maganda ako, totoo na, maganda ako, dapat gano'n. Parang sinasabi nila, paano ka tatanggapin ng iba kung ikaw nga hindi mo tanggapin yung Oo. sarili mo? Paano ka mamahalin or Oo. parang may gano'n nga eh. Gusto mo ng taong ire-respect ka, Oo. gusto mo ng taong ganto, ganyan. Mm-mm. So, paano makikita ng mga tao sa paligid mo na ganun ka, kung ikaw sa sarili mo, hindi mo nakikita yung sarili mo na ganun ka. So, totoo yun. Kasi nga, basta wag kang mainis sa akin, pero, yun din talaga basta ganun yung ko dati. Yung sabi ko nga, ito yung chapter ng pagpunta ko dito sa Canada, ito yung chapter na pinili ko yung sarili ko. Same. As in, pinili ko yung sarili ko kahit, dun sa part na tanong kanina, pinili ko yung sarili ko kahit na nasaktan ako. Na masasaktan ako. Yung ganon. Parang, alam mo na mahal mo yung isang bagay, o isang tao, ganyan. Pero, alam mo sa sarili mo na hindi mo siya deserve. Totoo. Na hindi ka
parang hindi ka nare-respeto or parang hindi na ibibigay sa'yo yung bagay na narapat para sa'yo, maganda na ikat mo nga yun. Kasi para sa'yo din yun. Kasi kung mag-i-stay ka dun sa isang sitwasyon na gano'n, parang Napaka-toxic. sobrang toxic, napapagod ka, madidrain ka, hindi ka magiging masaya. Pwedeng Totoo. sabihin mo na ayaw mo siyang iwan kasi matagal na kayo, or ayaw mong iwan kasi marami kayong memories together, ganyan. Pero alam mo naman kasi talaga sa sarili mo, yung mga bagay na hindi talaga para sa'yo, mararamdaman mo yan, be. kasi kung gusto ka ng tao, kung mahalaga ka dun sa tao, hindi siya gagawa ng paraan para makita mo, parang ma-feel mo sa sarili mo na mababa ka, Oo. na hindi ka kamahal-mahal, na hindi ka Totoo. ka-respect. Alam mo yung merong quote na palagi kong inaano, if there is peace, there is God. So if ever na wala kang peace sa puso mo, nakasama mo siya, ibig sabihin nun, Wala. hindi siya meant for you. Hindi siya yung para sa'yo. Yung parang, it's not God's will. Alam mo yon? Oo. Ganon. So, palagi kong inaano yung peace sa Puso puso ko. Ayun yung yung pinaka main focus ko sa buhay. Kasi kung mahal, Hanapin yung peace. kung mahal ka ng tao, hindi ka makakaramdam ng kahit na anong doubt. Anxiety or like that. Na kahit na anong doubt Yeah. sa relasyon nyo sa kanya, sa sarili mo. Kasi kung mahal ka ng tao, ibig sabihin, ipaparamdam niya sa'yo na, Unconditional love. oo, na okay tong relationship na to, na itong taong to, okay to, hindi niya ako sinasaktan. Parang peace nga, peaceful ka. Yun yung sabi ni Tony Gonzaga na ang love, hindi siya yung, anong tawag doon? Basta may sinabi si Tony Gonzaga na ang love dapat parang komportable ka dun sa tao. Dapat at peace ka sa love. Hindi ka dapat parang madly in love. Parang Totoo. ganon. Dapat you are in peace in Oo. love. Paano ka nag-response kapag sinabi sa ng mga tao na o kahit ng isang tao na na you are not good enough? I'm not good enough. Oo. Siguro, it's not for them to decide. Pero paano ka mag-response doon sa pinaparamdam sa yung ganong bagay o sinabi sa yung ganong bagay? Like, magkarelasyon tayo. Sabihin ko sa'yo, makipaghiwalay na ako sa'yo, maghiwalay na tayo kasi hindi ka good enough para sa akin. It's okay. Like, hindi ko naman ipipilit sa'yo yung mga bagay na hindi mo gusto. Kasi, if ever na hindi ako good enough sa'yo, merong isang taong makikita na good enough ako para sa kanya. Diba, you're not good enough. Oo. Pero paano kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na yun taong karelasyon mo, hindi mo naman sasabihin, pero alam mo sa sarili mo, na feel mo na hindi enough tong pagmamahal na nafe-feel ko. Parang hindi ko deserve to. Parang ganon. What do you mean? Parang parehas lang din ba siya? Na, Parang he's not good enough for me. parang ganun din. Parang ganon din. Pero Same para side. pero para ipa-feel mo dun sa tao na hindi ka good enough kaya iiwan kita. Yun yung bad. Oo, Right. pangit yung ganun. Masama yung gano'n na sasabihin mo na you're not good enough kaya ayoko sa'yo. Pero ikaw sa sarili mo kasi, alam mo kung ano yung deserve mo Oo. at hindi mo yun nare-receive sa tao na yun. Pwedeng sabihin mo na, pinili mo lang yung sarili mo, 'di ba? Kasi mahal mo yung sarili mo eh. Ayun, eto rin So, yan. pupunta ka dun sa isang lugar na deserve mo. Kung hindi man dun sa isang lugar, pipiliin mo yung sarili mo kasi alam mo magiging mas masaya ka pag mag-isa ka lang. Ito yung nabasa ko, pero yung the fact that some people do not see your value and potential is often an answered prayer. Being hidden in plain sight is protection from all that isn't assigned to or aligned with your life. Parang yung mga hindi nakakita ng worth mo, parang ayun yung way ni Lord para sabihin sa'yo na hindi yan para sa'yo. Parang pinoprotectionan kita para alam mo yon. So, pag hindi ka gusto ng isang tao, it's God answered prayer, you know? Meron pang ibang will si Lord para sa'yo na mas maganda. Parang pag ganun, parang minsan, di ba, magpipray ka. Yun ang mahirap, di ba? Parang madalas, marami kang pinagpipray or pinagpray mo yung isang tao or isang bagay. Tapos dumating yung bagay na yun. So, akala mo sa sarili mo, Siya na yung answered prayer na yun. Pero minsan kasi,
parang pag natapos yung relationship na yun o parang naging toxic tapos naghiwalay kayo, maiisip mo at marirealize mo na siguro hindi to answered prayer, pero ito yung Lesson. way ni Lord na ibigay sa akin to para mas matuto ako na mahalin ko yung sarili ko. Oh my God. Parang binigay sa akin to ni Lord, hindi para siya yung makasama ko for life, pero binigay niya to para ito na yung final na makita ko kung ano yung worth ko, kung ano yung kaya at hindi ko kayang i-tolerate sa mga tao. Answered prayer pa rin. Answered prayer. Oo. Kasi nag-grow ka eh. Nag-grow ka as a person. 'Di ba? Kaysa maging maging naive ka palagi or wala kang alam sa mga bagay-bagay. It's better to be hurt and learn from the mistake. Parang it's his way to bigyan ka ng lesson. Hindi naman lesson. I mean, parang lang. Bakit kasi pakinggan yung lesson eh. Yung parang Advice? Yeah. Parang, ano ba? Training? discipline, ganon. Discipline? Oo. Discipline para mag-grow ka sa person. Kasi hindi, sabi nga nila, di ba, wala sa edad yung pagiging matured mo. Totoo. Maraming matatanda na walang utak. Na hindi pa ganun ka matured enough. Oo. Totoo. 'Di ba sa Facebook 'di ba yung mga balita na ilang taon na naglalaro pa din 'di ba? Nananakit pa din. So wala sa edad yan. So wala sa edad siya. Pwedeng bata ka pa lang, matured ka na, pwedeng matanda ka na, hindi ka pa rin matured. It's how you handle life's challenges. So naniniwala ka ba na dahil sa experience sa mga nangyari sa buhay mo kaya ka naging matured? Oo. O kasi may mga bagay na marami sila na experience pero hindi pa rin sila nagmamature. Kasi nga, it's Depende. how you Handle. it. Kasi meron kasi silang natututunan sa ibang bagay. Kasi ako kasi, ang pinaka ko is yung Bible. Mm-mm. So, how I approach things, inaano ko talaga sa Word of God. Tama. Ganon. So, kahit anong outcome nun, alam kong nasa tama ako. Kasi ayun yung sinabi ni Lord eh. So, hindi na ako kakabahan. Na lahat may purpose. Lahat may purpose sa buhay. Lahat ng binibigay ni Lord. Alam mo, halos lahat ng inas ko kay Lord, kahit iba yung Nasasagot way niya. niya, Oo, nasasagot. answered lahat. To the point na palagi kong parang inisip ko, sinagot ni Lord yung prayers ko. Kaya medyo medyo peaceful yung buhay ko. Magugulat ka na lang no kapag parang marirealize mo na hindi ka man ganun laging nag-aano sa kanya. Oo. Parang biglang alam kong problema ko to, hindi ko to hiniling sa kanya, hindi ko to pinagdasal sa kanya, pero sinagot niya, binigyan niya ako ng Ng wisdom. ng wisdom. Oo, ganun. Pero sa bagay. Kaya nga, hindi ako kinakabahan pag tungkol sa mga love life na yan. Kasi when the time is right, Hindi ka He will na-pressure? answer. Hindi ako nape-pressure, be. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi pa ako ready. Kahit nasabihin mo na, 'di ba sa Pinas, pag tumatanda ka na like 20 something ka na, 25 pataas, laging inaano sa'yo na, hindi ka pa mag-aasawa. Uy, wala ka pang boyfriend hanggang ngayon. Hindi ako nape-pressure, be. Kasi hindi naman sila yung maghihirap pag pag mali yung taong pinili mo eh. Alam mo yun? Pag nanganak ba ako, sila pa mag-aalaga nun. Hindi. Diba hindi naman? Ikaw ba makikisalamuha dun sa tao? So, hindi nagmamatter yung opinion ng iba. Lalo na kung wala silang alam. Pwede ka na magsabi na mag-asawa ka na, pero hindi mo alam kung alam mo yun? So parang hindi ka dun sa part na parang people pleaser. Hindi ako ganun. Kasi ganun Kasi, gusto ko doon tayo sa reality, be. ako. Diba? Ako hindi sa part na ganun sa pag-aasawa. Pero Oo. may pagka people pleaser ako. Kung ano yung sasabihin nilang dapat gagawin. Kaya parang nung nasa Pinas ako, parang feeling ko, hindi ko nakilala kung sino ako. Kasi sabi ko, introvert ako before. Tapos parang biglang nawala yung pagiging introvert ko minsan. Kasi nga, parang napupush ka to be someone na hindi naman ikaw. Kasi Oo. kailangan. Parang sinasabi nila, ito dapat mong gawin, ito dapat mong gawin. Ganon. Pero dun sa part na sa pagsa-settle down, settle up, Settle down. settle down, parang ako din, hindi. Wala pa naman nag-pressure sa akin. Well, may tita ako nagtatanong kung wala pa ba akong boyfriend. Pero, Ang dami. parang
pati nga Ang dami kasi, kaya, happy na Mother's Day na nga sa yung nanay mo. kaya tinatawanan ko na lang sila. Like, i-answer ko sila, okay. Pero, hindi ko inaano, yung parang, tinitake it seriously. To the point na mape-pressure ako or magkakaroon ako ng anxiety. Parang may stress ka, parang magiging desperada ka para maghanap ng magiging karelasyon mo para lang magawa yung pressure na binibigay nila sa'yo. Kasi nga, there's a time for everything. Hindi pa yun yung Hindi pa yun yung binibigay sa'yo timeline ni Lord eh. para sa akin. Maybe this year or maybe next year. So, Or this month. Or this month. Alam mo, hindi mo rin talaga masasabi. Kasi pag binigayan ni Lord, darating at darating yan, be. Oo. Tsaka diba makikita mo sa mga kasi yung mga stories naman sa sa mga TV, parang naman parang ganun lang din parang biglaan din talaga. Parang hindi mo inaasahan. Like yung pinakita ko sa'yo sa schoolmate ko. Schoolmate kaming lahat, pero hindi nila inaasahan na magiging sila in the future. May mga ganun. Tapos ako kasi, nandun ako sa part na hindi kami mayaman. Hindi rin kami, may kaya, pero medyo mas mababa pa sa may kaya. So parang, nakakapag-private school ako nung high school, pero syempre, yun, talagang tight. Nadapa siya. Hindi. Hindi. Tight yung yung pera, yung ganto ganyan. So ako sa sarili ko, parang pinangako ko na ang gusto ko, kung magkakaanak ako, kung mag-settle down ako, gusto ko may ipon ako, meron ako mga insurance, ganyan. Parang mag-ready ako sa future ng magiging anak ko kasi hindi na lang ikaw yung iisipin mo Hindi na lang yung sarili mo. Alam mo kung bakit yung mga ka-age natin is hindi pa nag-aasawa, ganun. Kasi ganun na yung mindset Oo, nila. ganun na yung mga mindset natin. Yun ang maganda na sa generation natin. Habol na ako sa generation nyo kasi 1 year lang naman na. Kasi masyado na tayong tawag dito? Yung sa reality. Oo, matalino na matalino na sa buhay ba? Oo. Parang hindi ako makikipagrelasyon dahil lang bet ko, dahil lang masarap, ganon. 'Di ba ganun yung ginagawa ng iba yung mga kabataan ngayon? Dahil pogi magpapaanak ka, ganon. Na proud to be single mom, ganon. Yung iba, yung mga bata yung maliliit. Kasi hindi ka naman mapapakain ng kagwapuhan lang. Like, you need to get a man who is responsible. Yun, yes. Respectful. Parang ako, gusto ko kung makakakuha man ako ng lalaki. Makakahanap man ako ng lalaki na mamahalin ako. Ang sabi ko, gusto ko yung respectful, gentleman. Yung magiging asawa mo, tuturuan niya yung magiging anak mo how to be respectful. Yeah. Yung parang siya yung magiging image. Oo. To be looked after. Tsaka gusto ko partnership, hindi lang relationship. True. Kasi merong magkakarelasyon na hindi naman walang partnership Parang magkarelasyon lang tayo. Pero hindi kayo nagti-teamwork. Kasi sa relationship nga daw, dapat teamwork kayo. Dapat partnership. Parang parang business. Parang partnership yon para mas maging malago yung relationship nyo, mas magtagal. Ganon. Totoo. Yun yung hinahanap ko. Kasi sobrang taas ng standards natin, yun nga. Ganito. Mas mabuti ng mataas yung maganda. standard mo kaysa mag-settle ka sa yung mga babaero. Something like that. Kaysa mag-settle ka for less. Yeah. Sa taong sa bagay na Sa mga bagay na hindi naman meant na ikakasakit mo lang, diba? Tsaka if ever magkakaanak ka tapos mag-i-stay ka sa toxic na tao, kawawa yung anak mo. Parang yung next generation, sila yung mahihirapan. Totoo. Kaya maganda rin, sobrang ganda ng generation natin kasi tayo yung last na naka-experience ng walang gadgets, 'di ba? Tayo yung nakaranas ng first na naka-experience ng mga palagong gadgets, 'di ba? Ng corona. Oo. Tapos tayo rin yung naka-experience ng ganito na parang yung mindset natin masyado ng strong. Parang matalino na tayo sa mga bagay-bagay in life. How often ka parang lagi ka bang nagsasorry sa mga bagay kahit hindi mo naman kasalanan? Oo, be. Parang oo. Hindi kasi may ugali ako na parang
ako na yung magpapakumbaba kaysa lumaki yung problema. Alam mo yun? Sige, ako na lang. Sorry. Pero meron siya sa self-love na inaano sa internet na yung mga taong walang masyadong pagmamahal sa sarili, hindi yung ganyang part ha. Parang wala ka namang kasalanan, hindi Pero sa pagpapakumbaba, parang konting ganun lang, ay sorry, parang ganon. Ganon ako. Ganon. So half-half ka lang pala. Hindi. May ganun kasi na parang So, sobrang gusto ko ng kapayapaan. mag-sorry ka na lang. Oo, ganon. Hindi, pero may iba kasi na parang sobra naman yung pagsasorry na hindi naman niya kasalanan, magsasorry siya. Kahit kasalanan ng iba, magsasorry siya. Pero iba yung sa patience na ganyan. Pero ako ganun din. Parang okay, sige, ako na lang. Pero Wala ka hindi na sa buhay mo. pero yun ang mahirap kapag sobrang Dire-diretso makikita mo yun. Ay, hindi. pag sobrang wait lang, may Pinoy po eh. Hindi, kapag pag masyado kang pasyensyosa, pag masyado kang patient, Oo, patient person. patiency, Patienarity. patientology. Nationality. Ganun. Hindi, pag masyado kang patient, tapos sinahayaan mo na lang yung mga bagay-bagay para hindi na maging nakaka-drain para sa'yo. Yung ibang tao, di ba, parang sila? They will take advantage of you. Oo, they will take advantage sa kabaitan mo. And That's right. akalain nila na okay lang kasi okay lang naman sa'yo, hindi ka naman nagagalit. That's what's happening right now. Bro. Hindi, ganon. Kasi parang kahit before naman tagal na natin, ilang buwan pa lang tayo magkaibigan, di ba? So, meron tayong mga experience before pa sa Pilipinas na ganon, na parang, sige na, okay po, sorry po, pasensya po, ganon ka na lang. Ganon lang yung yung parang utak ko, yung parang ayoko na lang Pero, hindi ba siya nakaka-drain? Nakaka-drain siya to the point na nagpe-pray na lang ako na i-take ni Lord yung Teka, manapunta ako dito. Hindi. I mean, bigyan niya pa ako ng more patience. More patience to understand the person. Lord, wala na akong patience. Take him, Lord. Yung ganon, alam mo yun. Kasi wala kang magagawa. Kung ganon yung character nila, kaysa ayoko kasi nung araw-araw mo makikita yung tao, be. Tapos, wala kayong harmony. Ayoko ng ganon. So, lalo na sa workplace, pag walang harmony, everyday may What do you mean stress ka. walang harmony? Kumbaga, meron kayong bad blood sa isa't isa. Parang hindi Kasi hindi magiging sumagot maayos yung ka. Oo. okay. Get. Alam mo yun? Yeah. Mas maganda yung siya yung nagalit sa alam mo yung tawag dito. Hayaan mo siya yung sumabog, tapos Oo. ikaw patient. Yung peaceful ka na wala ka namang ginawang masama. Alam ko sa sarili ko na wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Ikaw yung sumabog, ako Oo. kalmado lang ako. May ganun nangyari sa office. Sa office. Be, siya yung sumabog, be. Grabe. Tapos sumagot lang ako. Sabi ko, ikaw yung unang hindi namansin. Yun ang pangit, yung hindi nakapansin ako. Ganon. Tapos sinigawan niya ako in front of many people. Like, kung professional kang tao, hindi mo gagawin yan. Professional kami. Nasa office kami. Nagtatrabaho kami ng marangal. Then you will shout at me, ganon. Na hindi ko naman kasalanan. Kasi you started it in the first place. Diba? Bakit siya nagalit? Hi, Ma'am Janet. May mention. Kasi pag kwento ko to, alam niyang siya yun. Hi, Ma'am Janet. Kung sino mo Pero po after kayo. nun, naman, naging okay na naman yung namin. Kasi nga, kausap ko yung manager ko. At that time, sabi ko, ba't din ako yung binapansin ito? Sabi niya, kausapin mo na lang yan. Ako kasi, pag hindi mo ako pinansin, hindi kita papansinin, bala ka sa buhay mo. Ikaw mag-open up, ikaw yung nauna eh. Pero hindi ba okay yung gano'n na mas maganda na kausapin yung tao na hindi mo gusto yung ugaling binibigay towards you? Sa akin kasi, Depende, no? Depende kasi sa tao. Pag ayaw mo kausap, di kita kakausapin. Ikaw nag-start niyan, bae.
Di, tsaka may mga tao kasi hindi nagtitake ng Nanginginig ako sa... help me. May mga tao na hindi nagtitake ng advice like, be, ito yung ano ko. Oo. Ngari sa work, ganon, na parang sa work nyo, ganito, ganyan. Ito yung attitude nyo towards sa mga katrabaho mo. Oo. Yun. Parang ang hirap din. Hirap talaga. Ano yung 5 things na nagbibring ng smile sa'yo? 5 tips? Parang nagpapasaya sa'yo. Like, 5 simple things na kapag inisip mo or nagawa mo, parang okay ka. Masaya ka sa araw na yon, o sa linggo or sa buwan na yon. Siguro, pag nakita ko ng aso, sumasaya ako. Me too. Both. Okay. Tapos, pag maganda yung sky, nabibigyan niya ako ng kapayapaan sa Kasi it's so peaceful na makita yun ang maganda nga dito sa van. Sabi ko, napakaswerte natin, nandito tayo. Kasi kapag na-stress ka, nadidrain ka sa kung anong bagay na nararamdaman mo. Kasi tayo, natural na may ano tayo eh. May problema tayo mentally eh. Eh di, parang pupunta ka na lang dito, titingnan mo lang yung bundok, yung sky, yung river. Sobrang peaceful. So, parehas tayo, both aso and yung nature. Oo. And then, pag sinisinang ka siya, nakita ko gwapo, charis lang. Well, ako pangatlo, yes. So, ito yung isa sa mga nagbago sa akin pagdating ko sa Canada. Ang mga pogi ang isa sa mga tourist spots ko. Oo. Ano Masaya pa? ako. Pangatlo, pang-apat. Ano pa yung... Pang-apat is, siguro pag kasama ko yung mga kaibigan. Ako lang ng mga kaibigan. Just dancing! Pag ako talaga nahulog dito. Wag. And then, pang-lima K-drama. is, hindi. Ako K-drama. Ako mahilig na ngayon eh. Pag may nagagawa akong isang bagay na hindi ko pa nagagawa before. Like, yung mga ginagawa natin. Yes. Ako din, parang, kasi introvert tayo, pero nandun tayo sa part na introvert ako, parang nakakapag-recharge ako kapag ganito lang ginagawa ko, nakakapag-relax lang ako. Pero, masaya ako kapag nakaka-experience ako, like, mag-hike, nakakapagod, nagreklamo ako, pero masaya ako kasi parang may new activity. At kang saka nagawa anong sa tawag life. dito? New experience. Yung sa Pilipinas kasi, medyo stagnant yung buhay ko. How do you mean? Yung parang, ting! Alam mo. Straight lang, parang Oo, straight redundant yung mga nangyayari sa life mo. Parang pasok. Tama ba yung wording ko? Basta ganun. Feeling ko alam ko tama, redundant. Medyo simple word. Oo. Like, parang totoo naman. Parang sa Pinas kasi, parang pag day off mo, papahinga ka na lang kasi nakakapagod yung traffic. Dito kasi But walang dito traffic. kasi, ang tawag dito, na-experience ko yung mga hindi ko pa nagagawa before. Like, saying yung mga bucket list ko. Alam mo yun? Yeah. And then, parang ang saya-saya kasi yung hindi ko ina-expect sa buhay ko na mangyayari to. Na, ang tawag dito? Kala ko, dreams lang gano'n. And then, God answered my prayers. To the point na nandito na ako. Oh, last question bago tayo matapos sa Kala ko last podcast na yun. It's a prank! Ay, hindi. Second to the last. Okay. How do you define yung meaning ng joy? Joy? Yung sabon. Joke lang. Ah. Joy. Like, joy. Paano mo siya i-describe? Siguro kasi medyo Joy. medyo redundant yung sasabihin ko. Oh, naman. sige. Okay lang. Siguro joy is when you have peace in your heart. Yeah. Diba? That's right. Ako, joy. Siguro ganun din kapag mas yun nga, Payapa yung utak. pag payapa ka, Ayun lang kasayahan ko. Maging payapa lang. Wala akong iniisip na kung ano-ano. yung Kumbaga, wala kang hatred sa puso mo. oo, yun. Grateful ka lang sa lahat ng mga bagay na experience mo sa buhay mo. Tsaka tanggap mo kung ano man yung nangyayari sa life mo. Oo. Hindi ka yung parang kine-question mo na bakit ganito yung iba, bakit ikaw ganito. Oo.
Hindi mo rin kina-question kung bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay-bagay. Kasi lahat nga, tulad nga sabi mo kanina, lahat naman may reason. May reason. Lahat may purpose. Totoo. You just need to accept it and then go with it. Tsaka yung sa'yo nga na 29, yung sinasabi mo na 29 years and 10 months, pag dumating yung point na dumating sa'yo yung tao na magpaparamdam sa'yo ng respect, love, and unconditional Malalaman mo love. talaga na God, At saka sobra answered mo siyang prayer. ma-appreciate. Totoo, ma-appreciate ko siya. To the point na hindi ako magloloko. Sa side mo, dahil wala ka pang experience, parang sobra mo siyang ma-appreciate kasi parang first time mo siyang ma-feel. Oo. And sa side ko na ma-appreciate ko siya kasi sa dami ng na-experience mo sa dami ng na-experience mo sa love and sa mga tao sa paligid mo, parang Kinama ka na. Tama na parang yung pagtrato sa'yo. ito na yung point na ano na okay, ito na talaga. Parang ito na yung deserve ko na ibinigay sa akin ni Lord na may nagrespeto sa'yo. As in yung respeto talaga na respeto. Na parang hindi siya mag-iisip ng bagay na ikakasakit mo. Yung mga ang tawag dito, ang gusto ko lang kasi is hindi siya gagawa ng mga bagay na magpapaiyak sa akin. Pero kasi may ganito kasi nangyari. Meron kasing gano'n na parang sasabihin niyang mahal ka niya or okay kayo. Pero pag nagkahiwalay kayo, marami pala siyang mga bagay na iniisip about sa'yo na negative. Na hindi naman niya tinanong sa'yo or hindi niyo na pag-usapan na hindi mo na-explain yung side mo. Kasalanan niya na hindi niya. Ibig sabihin, hindi siya love. Unconditional love yun, I mean, kung mahal ka nung tao, kung mahal ka niya, hindi niya sasabihin yun sa iba. kung mahal ka niya, hindi siya mag-iisip ng ganung bagay sa'yo. Ah, Like negative things about you. pwede siyang mag-isip, pero ikikip niya yon sa sarili niya, hindi niya i-show sa iba. Like, alam mo yung ano, we have bad side, be. Like, i-overlook niya lang to the point kasi nga, mahal ka niya. Alam mo yon? Lahat naman tayo may mga bad sides eh. Yes, may bad side nga. Pero what I mean is yung mga bagay na na-judge ka niya sa bagay na hindi naman ikaw without telling you na yun yung Parang nasa hindi isip ka niya. parang hindi niya man lang ang tawag dito? Kinonfirm? Oo, kung ikaw ba talaga yon, kung tama ba yung mga ideas niya about you. Like yung last ex ko nga, sinasabi ko sa'yo. Oh. Okay naman kami. Oh. I broke up with him kasi pinili ko yung sarili ko. Oh. Like, gusto kong mahalin ko yung sarili ko kasi nga, I feel like hindi na tama yung nangyayari sa relationship. Lord, pag namatay ako dito, kasalanan ko. Then, ang sagot niya sa akin, wag mo na ako isasama sa mga magiging ex mo. That's so rude. Like, for me, nasaktan ako sa part na yon kasi That's immaturity. nung bago pa lang kami, sinabi ko sa'yo yung past experiences ko. Bakit nagkaroon ako ng gantong mga ex? Kung bakit naging ganto kadami yung naging ex ko. Kasi niloko ako. Kasi nagtiwala ako. At nakipaghiwalay ako kasi ito yung reason. Tapos biglang nung naghiwalay tayo, sabihin mo sa akin na wag mo ako isasama sa mga naging ex mo. So it means ba na parang Kinakahiya ka. inaano mo na marami ako naging ex when in fact alam mo kung bakit nagkaroon ako ng ganong mga ex, and alam mo sarili mo na ikaw lang yung naging real na ex ko. Parang yung iba kasi mga naging ex ko wala pang 3 months eh. Ay, ganun. So siya yung pinaka real talaga na umabot ng almost 3 years, 'di ba? So para sa akin siya pala yung naging ex ko. Kasi parang naniniwala, parang may nabasa kasi ako na makikilala mo kasi yung tao after 3 months. Doon lalabas yung totoong ugali ng tao. Oo. And yung sa mga naging past ko, wala pang 3 years na kilala ko na sila. So nag-cut. So parang hindi ko siya kino-consider sa sarili ko na ex ko talaga. Ang kino-consider ko yung last. Tapos yun yung sinabi niya sa akin. Masyado siya immature. Tapos may time pa na sinabi niya na parang hindi yung mismong word pero parang yun yung meaning ng sinabi niya na malandi ka. Pangit yung ganun.
sa lalaki. Pag naghiwalay kayo, kailangan, tanggapin mo na lang. Yung in a peaceful way. Kasi wala na eh. Hindi yung magbabangayan pa kayo kung ano yung mga faults nyo sa isa't isa. Actually, wala akong balak na magkaroon ng ganong senaryo kami. Pero kasi parang hindi niya natanggap nga na ayoko na talaga. Kasi ako nga, kapag once na nakapag-decide ako na ayoko na. Kasi may three times kaming nag-break. Then, bibigyan mo, magbe-break, pagbibigyan mo, magbe-break. Ganun. So ako, kapag nakapag-decide na talaga ako na ayoko na, napagod na talaga ako, pagod na ako. Ganun kasi yung babae, di ba talaga? Parang ibibigay mo ng ibibigay lahat. Lahat ng effort mo hanggang sa madrain ka ng talagang ubos na ubos ka. Pero kapag gano'n na, nakat mo na, wala na talaga. Tsaka parang thankful na din ako sa part na yun kasi parang nakatulong siya para makapag-move on ako. Totoo. Nakatulong siya para maisip ko na tama yung decision ko. Kasi hindi ko pala talaga siya kilala. Kasi hindi ko alam na iniisip niya pala sa akin yung mga bagay na Diba? na gano'n. When ako, wala akong iniisip sa kanyang negative ng mga time na yun. Ang pangit niya naman maging ex. Nagsasabi siya ng ganun. Mahirap makaway ang mabait. Ang tahimik. And for the last question. Yan dami. Last na to. Last na talaga to. Yung last mo na, abot tayo ng 30 minutes. Last na to. Gano'n ka-importante sa'yo yung happiness? Happiness? Yes. Gano'n siya ka-importante sa life mo? Like, pinapahalagahan mo ba yung happiness sa life mo? Like, ganun. Gano'n siya ka-importante for you? Siguro ngayon, yung goal ko is to be happy. Before kasi parang hindi ko siya goal eh. Ang goal ko before is yung parang Basta to survive. mabuhay ka lang. Oo, to survive. Ayun lang yung goal natin kasi nga 'di ba before parang medyo depressed pa tayo. No, kasi nga 'di ba depressed ka? Na-depressed ka. Depressed ako and ayun lang yung ko parang mag-survive lang ako sa buhay na to, okay na. So next Pero na ngayon kasi- podcast natin about depression. Pero Pag-usapan na. ngayon kasi, ngayon na medyo Okay ka na. okay na ako. Meron na akong peace sa buhay ko. Parang, ayun na, doon na lumalabas yung eagerness ko to be happy. Diba? Like, ginagawa ko yung everyday. Parang, gusto ko, Everyday, parang gusto mo before kang pumikit o matulog, alam mo sa sarili mo na meron masaya akong- ka. Oo, ganon. Parang, ayun na yung parang blessing sa akin ni Lord. Ako, happiness. Before, hindi din. Parang kasi nga 'di ba, parang feeling mo before sobrang redundant ng nangyayari sa life mo. So parang ang gusto mo na lang matapos tong araw to, gusto ko Oo. na matulog. Tapos bukas gigising ka na. And kapag nandun ka nga sa part na depressed ka or inaatake ka ng anxiety, tapos tinitrigger ka pa ng mga tao sa paligid mo, ng society, ganyan, parang wala, parang pagod ka.